Kinabukasan ay binisita namin ng doktor. Kaagad ako napasa ilalim sa ilang test kaya hinang-hina ako matapos yun. Hindi ako makalakad dahil sa sobrang panghihina ng mga paa ko. Kinailangan pa akong ilagay sa wheelchair. Is everything okay? Tanong ni Kenzo pagkakita sa akin. Hindi ako makangiti dahil pakiramdam ko'y nangihina talaga ako. Dahil doon ay bahagya siyang lumuhod para mas matingnan ako ng maayos. I can't do this anymore. Pakiramdam ko mas mapapadali ang kamatayan ko. I can't even feel my legs. Pakiramdam ko baldado ako sa mga oras na to. Let's wait for the result, then we'll fly to the US, sabi niya. Gusto kong umiling pero hindi ko magawa kaya napatitig na lang ako sa kanya. Ilang sandali pa na kaya kong magsalita. Kenzo, wala ka bang trabaho? Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. May sarili kang buhay. Sabi ko pero bahagya lang siyang umiling at ngumisi. I don't have work. Sagot niya. Napahinga na lang ako ng malalim saka napaiwas na lang ng tingin. Ilang minuto pang lumipas ang unti-unting bumalik ang lakas ko kaya tumayo na ako mula sa wheelchair. Hihintayin ba natin ang result? Tanong ko pero umiling na si Kenzo. No, babalik lang tayo dito bukas para sa panibagong test. Bukas pa lalabas ang resultang ginawa kanina. Sabi niya kaya pagod ko siyang tiningnan. I think I can't do this. Nasabi ko, he sighed. Malia, you can do this, sabi niya. Pinili ko na lang na manahimik hanggang sa makauwi kami sa bahay niya. Hinayaan niya akong magpahinga at dahil sa mga ginawang test at kawalan ko ng lakas ay nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nang magising ako ay kaagad akong nataranta nang makita ko na punong-puno ng dugo ang unan ko. Agad kong hinawakan ng ilong ko at kinilibutan ako na may nakita kong dugong lumalabas sa ilong ko. Mabilis akong tumayo takman tatakbo, papunta sa banyo pero nawalan ako bigla ng balanse. Kaya nadapa ako at malakas ang pagtama ng katawan ko, kaya napadaing ako. Ah! Daing ko. Biglang nanilim ang paningin ko, kasabay ng pagsikip ng dibdib ko. Pero sa kabila noon, ay malinaw ko pa rin narinig ang pagbukas ng pinto. Malia, shit, no! Pigil ko nang mabilis akong dinaluhan ni Kenzo. Bahagya akong iniwas ang braso ko sa kami niya pero mas sinawakan niya ako ng mahigpit. And this time I vomited blood. Shit! Nagpanik siya at agad niya akong binuhat. Tuluyan ang dumilim ang paningin ko hanggang sa nawalan na ako ng malay. At pagkagising ko'y nasa ospital na ako at marami ng aparato nakakabit sa katawan ko dahilan para mahirapan akong gumalaw. Pagkagising ko'y may narinig kaagad ako. Humihina ng katawan niya dahil sa cancer. Kung hindi maagapan ay maaaring bawian siya ng buhay na mas maaga kaysa sa inaasahan. We need to do something. Hanggat may lakas pang katawan niya para tanggapin ang gamot. Kailangan natin ng milagro dito, Mr. Del Mundo, sabi ng doktor. Kausap niya si Kenzo. Bala ko po siyang dalhin sa US. Narinig kong sabi ni Kenzo. Gawin mo na agad sa lalong madaling panahon din para maagapan. Your wife needs a thorough chemotherapy and a lot of medications. Namasa ang mata ko dahil sa mga narinig at hindi ko alam kung paano ko nagawa na manatiling tahimik hanggang sa matapos ang pag-uusap nila. Nang makaalis ang doktor ay hinayaan ko ng sarili kong tumingin kay Kenzo. Kaagad niya napansin ang paggalaw ko kaya mabilis siyang lumapit sa akin. You're awake, are you okay? Tatawag lang ako ng doktor. Mabilis na sabi niya pero mabilis kong hinawakan ng kamay niya saka ako umiling. Hindi mo na sana ako dinala dito. Mahinang sabi ko kaya umiling siya saka nagbuntong hininga. Malia, you were full of blood. Ano sa palagay mong gagawin ko? Panonoorin na lang ba kita? Bumuntong hininga ko bago pumikit ng ilang segundo. Kenzo, this is not working. Narinig kong usapan niyo ng doktor kanina. This is impossible. We must stop this. Sabi ko pero mabilis siyang umiling. Walang hihinto. Anong pinagsasabi mo, Malia? Pinoproseso ko ng mga papeles natin. Lilipad tayo patungong US kapag nakabawi ng katawan mo. Sabi niya kaya napasinghap ko siyang tiningnan. I can't believe this. This is impossible. Impossible na gumaling pa ako kaya nagsasayang na siya ng pera. Sayang lang. Sayang ang alin? Tanong niya na pinutol ang pagsasalita ko. Napayuko lang ako at hindi na sumagot pa.
Dahil doon ay tumayo siya saka may pinindot sa gilid ng kama para magtawag ng doktor. At ilang sandali pa nga ay pumasok ang isang may katandaang doktor na babae at 2 nurse. "We'll check her up, Mr. Del Mundo. Please excuse us," sabi ng doktor bago lumapit sa akin. Marahan akong ngumiti kay Doc. Minsan sa buhay ko pinangarap ko maging doktor din. Ang sarap nga talagang pagmasdan habang nakasuot ng puting lab coat. But this time, I am a patient and will never be a doctor. Matapos ang ilang check-up ay lumapit siya kay Kenzo. Sinanyasan niya si Kenzo palabas. Mabilis na lumingon sa akin si Kenzo bago siya sumunod sa doktor papunta sa labas. Napabuntong hininga ako dahil alam kong pag-uusapan na naman nila ang kalagayan ko. Ayaw kong malaman ang mga pag-uusapan nila. Alam ko naman na kung ano yun, mamamatay ako. Makalipas ang ilang minuto'y bumalik si Kenzo mag-isa. "Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin?" Tanong niya na inilingan ko. "I'm so sorry, nakakaabala na ba ako sa'yo?" May hinang tanong ko kaya bahagyang dumaan ang inis sa mga mata niya. "Stop saying that." Masungit na sabi niya pero malungkot lang akong ngumiti. "It's impossible for me to be okay. It's too late, I'm gonna die. I knew it." 1 linggo kaming nanatili sa ospital hanggang sa pumayag ang doktor na makalabas kami. I might say that my stay in the hospital made a lot of changes in my body. Pakiramdam ko mas lalo akong nanghinat na mutla. Huminang mga buto ko dahil siguro sa dami ng mga ginagawa sa katawan ko. Gusto ko lang matulog at hindi na magising. Parang nakakapagod na kasi. "Kenzo, pagod na talaga ako. Gusto kong bumalik sa Zamboanga." Mahinang sabi ko sa kanya na makauwi kami sa bahay niya. He never left me. Kaya nag-alala ko kasi alam ko may trabaho dapat siya. Parang naging hadlang ako para magawa niya lahat ng dapat niyang gawin. "Pupunta tayo ng Amerika at bukas pupunta muna ako sa opisina. May darating dito bukas na personal nurse para samahan ka. Hindi naman ako magtatagal. I'll just attend an important meeting," sabi niya. "Why are you doing this?" Mahinang tanong ko hanggang diretsong tingin ko sa kanya. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin at nanatiling tahimik. Ilang sandali pa ay hindi pa rin siya sumasagot kaya dahan-dahan akong humiga sa kama ko. "Thank you so much, Kenzo. Pero sobra-sobra na to. I know that he has a lot of money. Pero iniisip ko mga ginagastos niya sa bawat test ko. It indeed cost a lot. Parang pinangatawanan kong binibintang niya sa akin noon that I am a gold digger and I don't want this. Kulang pa to." Sagot niya bago ako halikan sa noo. I want to cry knowing na baka bukas hindi na ako magising. Baka ito ng huling araw na makikita ko siya. I want to memorize his features. Gusto kong ilagay sa isipan at puso ko lahat na nakakapagpaalala sa akin sa kanya. "I might die very soon," I said. Bahagya niya akong sinamaan ng tingin dahil doon. "Stop saying those. Dito ako matutulog," sabi niya sa inayos ang pagkakaupo sa tabi ko. I smiled sadly. "This is too much. Nasasaktan na ako. I am blessed to wake up for the next day." Maaga ko nagising at gising na rin si Kenzo pag-gising ko. Umorder na siya ng breakfast namin at dumating talaga yung personal nurse na sabi niya, 1 o 2 oras lang ako mawawala. Babalik ako kaagad. Ipapadeliver ko na lang ditong lunch mo. Sabi niya na para bang nagdadalawang isip pa kung aalis pa o hindi na. "Okay, good luck," sabi ko pero umigting ang panga niya. Shit, ika-cancel ko na lang yung meeting. Sabi niya kaya umiling ako ng maraming beses. "No, umalis ka na. Buhay pa ako mamaya." Sabi ko pero imbis na magkumbinsing umalis parang mas gusto niya pang manatili na lang. "Malia," he said before touching his forehead. "Go, the nurse is here. I'm fine," sabi ko. At sa tagal ng pangungumbinsi ko'y umalis na rin siya para sa sinasabi importanteng meeting. Naiwan ako kasamang personal nurse na hindi umaalis sa tabi ko. Nagkwentuhan kami't nag-enjoy ako hanggang sa may narinig kaming beep sa labas. Kapwa kami natigilan dahil doon, it's not Kenzo. "Bubuksan ko na lang po," sabi ng nurse na siyang ikinatango ko. "Thank you so much." "Sorry dahil hindi mo na dapat trabaho to," sabi ko pero ngumiti lang siya ng tipid. Sa sobrang kuryoso ko'y sumunod pa rin ako sa labas. Naabutan kong nurse na binubuksan ng malaking gate at may pumasok sa 3 sunod-sunod na SUV.
kaya napatras ako habang kunutang noo. Bumababa ang driver ng isang SUV saka pinagbuksan nito ang kung sino mang nasa passenger seat at napalunok ako ng gusto nang makita ko si Don Del Mundo. Nanlaki ang mga mata ko at namutla ako sa gulat, takot, taranta at kaba lalo nang unti-unti siyang bumaba habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Don Del Mundo, magandang umaga po. Nanginginig na bati ko habang bahagyang nakayuko para magbigay ng galang. Malia, tanging sabi niya pero sobrang laking kilabot ang dulot nito sa akin. Wala po si Kenzo. Let's get inside. Ikaw ang gusto ko makausap. Mariing sabi niya bago pumasok sa loob. Nanginginig ako sumunod at nang makarating kami sa living room ay kalmado siyang umubo at kaagad akong tiningala. Hindi ko siya matingnan sa sobrang kaba kaya sa sahig ko tinuon ang mga mata ko. You have a cancer? He started. Napasingap ako't hindi ko na napigil ang mapatingin sa kanya dahil doon. Tumawa siya tumiling na makitang nabigla ako. Alam ko ang lahat. At bumalik ka sa apo ko para saan? Diretsong tanong niya kaya napakurap ako. I know what he's trying to say. Umiling ako kaagad para itanggi lahat ng iniisip niya. I'm sorry po. Hindi ko po pineperahan si Kenzo. I'm so sorry po. Aalis po ako kaagad dito. I'm so sorry. Please don't do anything. Aalis na po ako. Nanginginig na sabi ko at bahagya siyang nagulat doon. Iha, why did you come back here? Alam ko na hindi magandang mga naranasan mo sa kamay ng apo ko. At ngayon may sakit ka at nandito ka na naman. Inaasahan mo bang sasagutin niya lahat ng gastos para sa gamot mo? Sabi niya tumiling ako sa nagmamakaawa kong mga mata. Hindi po. Wala po akong ganyang plano. I'm so sorry. I don't want the medication in the first place pero pinilit ni Kenzo. Huwag po kayong mag-alala. Aalis na po ako ngayong araw. I will live far from here. Paumanhin sa muling pagbalik dito. Ayokong isali sarili ko sa pamilya mo. Sorry talaga kung nandito ako. Sabi ko't hindi ko na naiwasan pang mapahagulhol. Napabuntong hininga si Don Del Mundo. Pumunta si Kenzo sa Zamboanga para sa isang lupain na gusto niyang bilhin para sa pagpapalawak ng kanyang kumpanya. Isang araw ay sapat na para sa lakad na yun pero hindi siya bumalik dito. What happened? Nasa Zamboanga ka? Napalunok ako bago tumango sa tanong niya. Yes po. Hindi sinasadyang nakita namin ng isa't isa doon. Pero lumayo po ako. Pinilit kong hindi siya pansinin. Sinubukan ko talaga. I'm so sorry dahil nandito na naman ako. Sabi ko habang umiiyak. Punong-puno na ng luha ang mga mata ko pero hindi ko yun naisipang paalisin. Late nang na-realize ni Kenzo. Bulong niya na malinaw ko narinig pero hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ilang sandali pa'y dahan-dahan siyang tumayo kaya napatras ako at mas lalong yumuko habang patuloy na umiiyak. Kenzo passed his position in our empire to Theodore. At ipagkakatiwala niya rin ang kumpanyang siya mismong nagtatag sa pinsan niya. Gustong-gusto ni Kenzo ang trabaho niya. Alam na alam ko yun. At ngayong alam ko ng dahilan sa likod nito, he's planning to bring you to the States for better medication. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil doon. Nanginang mga binti ko kaya muntik na ako mawala ng balanse pero mabuti na lang at medyo na kontrol ko. Tawagin mo akong Sakim pero gusto ko masiguro ang aming kayamanan para sa susunod na henerasyon ng aming pamilya. Sana maintindihan mo ko. Magaling si Theodore pero kailangan ng company namin si Kenzo, Malia. At hindi ka kasal. Sabi niya sa kadahan-dahang naglakad, palabas habang ako'y nanatili nakatayo habang lumuluha. Nang makaalis si Don Del Mundo ay mabilis akong tumakbo papunta sa itaas at nang makarating ako sa kwarto ko ay kaagad kong hinagilap ang mga damit ko tinayos. Kenzo's world isn't for me. This is forbidden. Hindi maawat ang mga luha ko habang inaayos ko mga damit ko. His world is not for me. Hindi ako dapat bumalik pa dito. Hindi ko na dapat pinagsiksikan pang sarili ko. Nang maayos ko lahat ng gamit ko, nalingunan ko ang isang notebook sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Mabilis akong lumapit doon at kahit nababasa na yun ang luha ko ay tinuloy ko pa rin ang pagsusulat ng huling mensahe ko para sa kanya. Dear Kenzo, your world isn't for me. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakapasok sa mundo mo. Hayaan mo kong mamuhay ng mag-isa. Palayain kong aking sarili at hahayaan kong isulat ng Diyos ang aking kapalaran. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtulong sa akin.
Pinahalagahan kong lahat ng ito ng labis. Gusto kong malaman mo na masaya ako. Masaya ako sa maikling panahon na nakita kong Kenzo na totoo at walang kapintasan. Lagi kitang pinagdarasal at magpapasalamat akong nakilala ka. Ingatan mo sarili mo at maging masaya. Huwag ka nang mag-alala pa tungkol sa akin. Hayaan mo na ako kung saan man ako makapunta. Thank you so much, Kenzo. Thank you so much. Hindi ako magsisising nakilala kita. Lagi kitang alalahan kahit sa mga huling oras at minuto at segundo ko. Goodbye, Malia. Basang-basa na yung papel pero sana mabasa niya pa din yung message ko. Hindi ako mananatili dito. Ito'y malinaw na hindi para sa akin. Tama si Don Del Mundo. Hindi kami kasal ni Kenzo kaya wala akong dahilan para manatili dito at mas lalong walang dahilan para tulungan niya ako. Malinaw na hindi kami konektado kaya kailangan ko umalis. Dapat lumayo ako sa kanya. Mabilis akong tumakbo papunta sa ibaba and the private nurse saw me. Ma'am, saan ka pupunta? Natatarantang sabi niya at hindi ko alam kung paano ko siya nagawang nginitian. Kahit pa umiiyak ako ng todo. Please don't tell Kenzo what happened. Sabihin mo na umalis ako nang hindi umiiyak. Pakisabi sa kanya na ayos lang ako at hindi na niya ako kailangang hanapin. Sabi ko, tumaan ang takot sa mata ng nurse. Ma'am, hintayin niyo na lang po si sir. Please, don't tell him. Thank you. Sabi ko saka ko dali-daling naglakad palabas ng bahay. Ma'am! Ma'am! Malakas na tawag ng private nurse na sumunod sa akin. I did not bother to look at her. Tuloy-tuloy lang ako lumabas ng gate at saktong paglabas ko'y may dumaan na taxi kaya pinara ko yun kaagad. Manong, pakibilisan po. Sabi ko sa driver. Kumunot ang noo ng driver pero hindi rin siya nagtanong pa nang kahit pinatakbo na lang ang taxi ng mabilis. Saan po kayo ma'am? Tanong niya pero hindi ako nakasagot dahil sa sobrang paghagulhol. Kung pwede ko lang baguhin ang buhay ko'y gagawin ko. Hindi ko mapigilang isipin na kung mayaman pa kaya ako ngayon, hindi ako masasaktan ng ganito? Hindi kaya magiging komplikadong lahat para sa akin? May posibilidad bang magustuhan ako ni Kenzo kung mayaman pa ako ngayon? Mas lalo akong naiyak sa mga naisip ko. Sa bus station po. Umiiyak na sabi ko sa driver kalaunan. Panay ang tingin niya sa akin pero wala siyang kahit anong sinabi. At dahil sa traffic ay matagal bago kami nakarating sa bus station. Nang makarating sa station ay mabilis akong nagbayad at lumabas ng taxi. Hindi ko na tiningnan kung saan patungo ang bus na unang nakapila dahil kaagad na ako sumakay habang pinapakalmang sarili. I am so proud of myself for acting tough. Kahit ng totoo'y pagod na ako sa ganito. God knows how I badly want to just stay with Kenzo and hug him so tight even when I'm not allowed to. Alam ng Diyos kung gaano ko gustong manatili. Ayoko nang tumakbo ulit palayo, pero ang higpit ng mundo sa akin. Hindi ako paborito ng sino man, kaya heto ako ngayon. Sinusubukang humabol sa wala't pilit na takasan ng lahat. Makalipas ang ilang oras ay huminto ang bus sa sunod na terminal. At tulad ng ginawa ko noon, ay lumipat ako ng bus. Swerte na lang kung makarating ako ng Zamboanga dahil hindi ko alam kung nasa ang lugar ako. Sa pangatlong terminal na binabaan ko ay doon ako nakaramdam ng gutom, uhaw, lamig at paninikip ng dibdib ko. Kaya hindi muna ako makyat sa panibagong bus. Nagpa siya ako maglakad-lakad para maghanap ng karinderyang pwedeng makainan para kahit paano ay magkalaman ng tiyan ko. Habang naglalakad ako'y may mga dyaryo akong nakita. Bahagya akong tumigil sa harap ng mga yon nang makita ko mukha ni Kenzo sa front page. At saka akong umiti na malungkot nung nakita ko yung title. Kilala siya bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante. Literal na malayo siya. Para siyang ibon. Namamayagpag siya. Kenzo Del Mundo, sambit ko. At siguradong kahit sa araw ng kamatayan ko'y pangalan niyang huling mananatili sa isipan ko. The world is so cruel. It's unfair, ang unfair nila sa akin. Bakit kasi ako pang naghihirap ng ganito? I have no parents, I have no one. Tapos lahat ng klase ng sakit ay nasa akin pa. Ang kamatayan ba ang tanging daan para matakasan kong lupit ng mundo? Miss, bibili ka ba ng dyaryo? Tanong nagbebenta kaya pilit akong tumiling. Hindi po, tumitingin lang ako. Sabi ko kaya kunutno akong tiningnan ng babae mula ulo hanggang paa. Nakayuko na lang akong umalis at nagpatuloy sa paghahanap ng makakainan. Hanggang sa makakita ko ng mura.
Matapos kong kumain ay muli akong sumakay sa bus at gabi na nang makarating kami sa sunod na terminal. Inaantok na ako pero hindi ko alam kung nasaan ako. Alam ko hindi pa ako masyadong nakakalayo. May harang daw sa sentro at sa iba't ibang sulok din. Biglaan kaya kailangan na nating umalis kaagad dahil siguradong aksay na naman sa oras ang biglaang checkpoint nito. Mga mayayaman talaga. Hindi na iniisip na nakakperwisyo na sila. Rinig kong sabi ng driver ng bus na sinasakyan ko kaya napalunok ako. Please Kenzo, don't find me. Teka lang po, bababa po ako. Mabilis na sabi ko sa kadali-daling lumabas ng bus. Pagkababa ako'y tinahak kong madilim na daan. Please, I hope I'm wrong. Sana hindi ako hinahanap ni Kenzo. Sana wala lang sa kanyang pag-alis ko. Madilim ang daan at kaunti na lang ang mga sasakyan dumadaan. Kahit ganun, ay naglakad ako ng naglakad kahit hindi ko alam kung saan ako makakarating. May takot na namumuhay sa dibdib ko habang palingalinga. Parang gusto ko na lang umupo sa gilid ng kalsada at umiyak na umiyak. Or maybe, can I go back? Pwede bang umuwi na ako kay Kenzo? No. Miss, naliligaw ka ba? Biglang sabi ng isang lalaki na may hawak-hawak na alak at alam kong lasing. Hindi ko ito pinansin pero sinundan niya ako habang nakangisi kaya mas lalo ako natakot. Mas binilisan ko pang paglalakad pero kahit hindi na diretsong lakad ng lasing, ay sumusunod pa rin siya. Stay away from me! Sigaw ko saka tumakbo para makatakas. Tumakbo ako ng mabilis sa sobrang takot. Hindi ko na inisip na kung saan ako madadala ng mga paa ko. I ran as fast as I can. At nawala ko ang lasing na humahabol sa akin. Mas nakakabinging busina na sasakyan ang naririnig ko. At ang mga nakakasilaw na ilaw na mula rin sa mga naglalakihang truck na dumadaan. At ngayon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. May mga sasakyan na dumadaan pero mga pribadong kotse yon at mga truck. Walang pampasaherong sasakyan. Nagpalingalinga ako tuloy-tuloy naglakad para maghanap ng masasakyan kahit tricycle lang o kahit matutulugan para sa gabing ito. At bukas na bukas ay maghahanap ako ng masasakyan at aalamin ko kung paano ako makakauwi sa Zamboanga. Hindi ko alam kung anong oras na, hindi ko alam kung nasaan ako. Pero kahit ganun ay nagtuloy-tuloy ako hanggang sa naisipan kong tumawid. Pero habang tumatawid ay nabitawan kong bag na may lamang mga damit ko at bumukas ang zipper dahil doon kaya nagkalat ang mga damit ko. Mabilis ko yung pinulot para ibalik sa loob ng bag pero bigla akong nasilaw sa ilaw mula sa isang truck na papalapit. Naging blankong utak at natulala ako sa papalapit na sasakyan. Bigla akong nanigas habang pinapakinggan ng malakas na busina ng sasakyan. Sinabayan yun ng malakas na tibok ng puso ko. Kaya nabingi ako at ang sunod na nangyari ay hindi ko na namalayan. Tanging sakit na lang ang naramdaman ko nang tumilapon ako sa malayo. Hindi rin ako makasigaw at kaagad ang dilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan akong nawala ng malay. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala akong alam. Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Ano na kayang mangyayari kay Malia ngayong nasagasaan siya ng truck? Sakit bang tatapos ng buhay niya? O ang aksidenteng hindi niya inaasahan? Ano ang gagawin ni Kenzo kapag nalaman niyang umalis si Malia? Malaman kaya niya ang ginawang pagkausap ng kanyang lolo kay Malia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.